Now, let's answer question from random post at ito ay 10 questions at natapos na natin itong 1 and 2. So, sa video ito, dito na tayo sa number 3. Age problem. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin na huwag na kayong mag-PM dyan. Tambak na yan ng mga messages. Kung mayroon kayong concern, pwede dito sa free reviewers managed by Leonalyn or dito sa Leonalyn Vlog. Pero ngayon kasi medyo busy ako kaya hindi ako masyadong nagbabasa niyan, pero later babasahin ko rin yan. Sa mga naghahanap ng mga libreng printable na reviewers, punta kayo sa files ng grupong ito, Philippine Civil Service Review for All, para agad-agad nyo ma-download yung mga libreng printable na reviewers na hinahanap nyo. Ito naman yung iba pang mga FB groups na lagi nating tinatambayan, pwede rin kayong pumunta sa files ng grupong yan. Now, dito na tayo sa ating age problem. Jay's father is twice as old as Jay. In 20 years, Jay will be 2/3 as old as his father. Ang tanong, how old each now? Para mas klaro at kayo na yung mag-create sa mismong shortcut nito, dito tayo sa isolve natin ito using table method. Meron tayong father at mismo si Jay. Now, let Jay be the edad ni Jay. Tapos, ito yung edad nila now. Jay's father is twice as old as Jay. So, let Jay be the edad ni Jay mismo. Twice as old as Jay, ibig sabihin, twice sa edad ni Jay, yan yung edad ni father. In 20 years, ang ibig sabihin ng in 20 years plus 20 years. Jay will be 2/3 as old as his father. So ngayon, doon tayo sa edad ni father muna. 2J plus 20. Bakit kamo tayo nag-add ng 20? Kasi nga, after 20 years. So, ang edad ni father now, yan ay 2J. After 20 years, ibig sabihin, yung 2J na yan na edad ni father, adan natin ng 20. Yan na yung edad ni father in 20 years. Now, ito namang si J. Si J will be 2/3 sa edad ni father. So, kung ito yung edad ni father, 2/3 niyan ay edad ni J. 2/3. Or, pareho lang yan kung ganito. 2/3. 2/3 sa edad ni father. Now, para ilagay na natin itong 3, multiply na natin yan siya. Si 2 ay dito sa taas, sa numerator, at dito sa baba, yung denominator, yan yung 3 para mas madali nyo maintindihan later paggawa natin sa equation nito. Ngayon, mag-equate tayo. Ito yung gamitin natin. Bakit hindi itong gamitin natin yung edad ni father? Kasi ang mangyayari dyan, yung edad ni father now, para maging equal siya sa edad niya in 20 years, mag-plus 20 lang tayo, pangit yung equation natin. So, hindi tayo makakuha ng value ni J mismo. Kaya ang gamitin natin ay itong mismong kay J na edad, nandun kasi yung 2/3 na yan. So, para maging equal, yung edad ni J now, plus 20. Kasi in 20 years, yung edad ni J now, kasi let J be the edad ni J now. Yan ay magiging equal sa edad ni J in 20 years, which is ito nga siya. Ito yung edad ni J in 20 years. So, meron tayong equal sign kasi itong J na to, kung adan natin siya ng 20, yan ay magiging equal dito mismo. So, ang equation natin ay J plus 20, yan ay equal ni 2/3 dito sa 2J plus 20. So, ngayon pwede na natin siyang isolve kasi ito na yung equation sa problem na ito para makuha natin yung edad ni J.
So, dito muna tayo. Itong 3, since pang-divide siya dyan, kapag i-transfer natin, pang-multiply na siya dito sa kabila. In other words, nag-multiply tayo ng 3 to both sides para ma-cancel si 3 dyan. Nandun na siya sa kabila. So, ngayon, i-multiply na natin ito. 3 times j, and this is 3j. 3 times 20, and this is plus 60. Next, 2 times 2j, this is 4j. Wait. And 2 times 20, and this is plus 40. Next, ipagsama natin yung mga like terms. Itong si 4j, i-keep lang natin si 4j. Itong si 3j, since positive siya or pang-add siya dyan, kapag matransfer sa kabila, pang-minus na siya sa 4j natin. So, this is 4j minus 3j. Next, ito namang ating 60, keep lang natin si 60 dito. Since itong si 40, pang-add siya or positive number, kapag matransfer siya, pang-minus na siya ngayon, kay 60. Now, 60 minus 40, and this is 20. And 4j minus 3j, 1j na lang or j. Remember, lahat ng mga variables, kapag wala nakasulat na coefficient, automatic 1 yan siya. So, pwede namang walang nakasulat. So, therefore, ang edad ni j now ay 20. So, how old sila now? Itong si J ay 20. Ito namang si father, twice of 20 ay 40. Now, i-double check natin. In 20 years. So, si 40, ada natin ng 20 and this is 60. Wait, pang-delete na natin to. So, yung edad nila in 20 years. So, this is 60. Ito namang si J plus 20 and that is 40. So, tingnan natin. 2/3 sa edad ni father in 20 years. So, 2/3 itong sa 60. So, this is 120 divided by 3 and that is exactly 40 which is equal mismo sa edad ni J in 20 years. So, therefore, tama na in 20 years, itong si J ay 2/3 lang sa edad ni father. Therefore, ang sagot na 20 itong si J na si father ay 40 ay tama. For more examples about age problem, pwede niyong i-search pero isulat yung Lunalin para mas madaling ma-sort out. Lunalin age problem. Or yung kung paano gawan ng equation yung mga word problems or yung pinaka-basic nito, pwede niyong i-search. Again, idugtong yung Lunalin, isulat yung Lunalin, tapos yung word to equation. Kasi mas maganda pa rin praktisado kayo kung paano gawan ng equation ang mga word problems. Now, ito naman yung abangan nyo sa next na video. Try nyo munang sagutan ito, tapos i-comment nyo yung mga tamang sagot nito ay i-feature natin sa next na video. I mean, i-shout out natin yung mga tama nito. Wolfgang, I'm not sure kung tama ba yung pagka-pronounce ko nito, yung mga pangalan nilang kakaiba. Wolfgang and Heinrich work as electrician at $14 and $12 per hour respectively. 1 month, Wolfgang worked 10 hours more than Heinrich. If their total income for the month was $3,520, how many hours did each work during the month? Yan ang abangan nyo sa next na video. Thank you and God bless.